kapatid, Joshua chapter 23, beginning from verse 8. And the Bible says, King James Version, "But cleave unto the Lord your God, as ye have done unto this day. For the Lord hath driven out from before you great nations and strong, but as for you, no man hath been able to stand before you unto this day. One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God, He it is that fighteth for you, as He hath promised you. Take good heed therefore unto yourselves, that ye love the Lord your God. Else if ye do in any wise go back and cleave unto the remnant of these nations, even these that remain among you, and shall make marriages with them, and go in unto them, and they to you." Last verse, "Know for a certainty that the Lord your God will no more drive out any of these nations from before you, but they shall be snares and traps unto you, and scourge in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the Lord your God hath given you." May the Lord God bless His word. Put your Bibles down at itaas po natin ang ating kamay. We will pray for healing. We will pray for His word, that God will open our hearts, our mind, mga kapatid, na malaya pong kikilos ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagsusumamo at lumalapit sa iyong kabanal-banalang trono, sa iyong mga paanan, Panginoong Hesus, Ama. Dalangin ko po, Diyos, na basbasan mo ang iyong mga salita, tikim mo sa aming mga puso't isipan, tutusok sa aming mga kasukasuan, na maisapamuhay namin ang iyong mga salita. Oh God, we believe in your words that we can nothing without you, oh God. Naniniwala kami, Panginoong Hesus, na today, right here, right now, oh God, by the authority of your word and by the power of your name, ibubuhos mo ang iyong banal na Espiritu Santo. Pakapuspusin mo ang bawat nilalang sa umagang ito. Tumatanggap kami, O God, hallelujah, ng mga laksa-laksang pagpapala. At ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na po namin ang malaking tagumpay, O God, hallelujah, na sa umagang ito, uuwi kami ng bagong nilalang. Uuwi kami ng busog sa iyong mga salita. Baguhin mo kami, Panginoon. Ayusin mo ang aming mga buhay. Sabihin mo ang iyong nais sabihin sa umagang ito. We extend our prayers, O God, for Brother Rene Raimundo Sr. Let your healing power move mightily, O God, in his body. Wala man siya rito, O God, pero ang panalangin ito ay makakarating. Dahil ang pananalangin ito ay may kalakip na pananampalataya. Naniniwala kami, O God, na may kagalingan. Dadaloy ang kalakasan. Hallelujah. By your stripes we are healed. Oh God, we believe that you are omnipotent. You are all-powerful. Wala pong mahirap sa'yo. At wala pong imposibleng mga bagay sa'yo. Lahat ay posible sa'yo, Panginoon. We ask it, oh God, into your mighty name. Sa umagang ito, Diyos, bigyan mo kami ng kalayaan sa pagpupuri. I rebuke every kinds of devourer, every stronghold, oh God. Break every chains in the name of Jesus. Kalakasan na nagmumula sa iyo, anoint thy servant and anoint your words. Be with us today, O God, in the mighty name of Jesus Christ we pray. Lahat ay sumigaw ng amen? Pwede ba yung amen na may kasamang palakpak na pinanggap na natin yung victory, yung healing ngayong umagang ito? Come on, brethren! Open your mouth! Sambahin natin ang ating Panginoon! Yes! Yes, 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 yes! Hallelujah, 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 hallelujah! Thank you, mga kapatid! Hallelujah! May the Lord bless you! Please be seated.
Thank you backup, thank you musicians, and thank you sa media team. Pamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabing, protecting your spiritual ground. Tell it to your neighbor and tell it to him, her, protecting your spiritual ground. Parang hina. Protecting your spiritual ground. Lahat ng inaantok magsabing hallelujah. Woo! Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord. Daming lutang ah. Hallelujah. You know what, church? In my introduction, may mga laban po sa buhay natin, mga kapatid, na hindi po natin araw-araw nakikita, pero araw-araw po natin itong kinakaharap. Meron pong ganyan, mga kapatid. Minsan laban po sa ating kaisipan, yung pagiging overthinking ng isang tao. Minsan, mga kapatid, sino dito madalas nag-overthink? Lalo na pagbayarin sa loob ng tahanan, pamilya mo na hindi kayo nagkakaayos, hindi mo alam kung paano susuyuin yung asawa mo. Hallelujah! Yung bang hindi ka makatulog sa kakaisip mo. Lalong-lalo na kapag namamagnify mo yung mga negative thoughts, yan po ay mga laban sa ating kaisipan. Meron din po laban sa tukso, laban po sa pride, laban sa ating mga emosyon. Yun bang may galit ka, may kalungkutan, may pagkakabalisa, laban sa kasalanan, pero alam niyo ba ang pinakamalaking pagkatalo ay hindi po nangyayari minsan o palagi sa isang malaking kasalanan. Minsan at kadalasan, church, nagsisimula po yan sa mga maliliit na kompromiso. Yun bang isang habit mo na hallelujah, na hinahayaan mo lang manatili sa'yo? Isang relasyon, hallelujah, na alam mong hindi kalooban ng Diyos, young people. Isang kasalanan na lagi mong tinotolerate na minsan lang naman. Hello? Kaya ang nangyayari, nagbabago ka. Nagbabago pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Sa church, yung pakikitungo mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. At bago mo mamamalayan yan, yung dating malapit ka sa Diyos ay nagiging pakunti-kunti, napapalayo na tayo sa ating Panginoon. And that is a dangerous thing, church. Yung mahiwalay at malayo tayo sa piling ng ating Panginoon. The Bible says, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Pag wala na tayo sa kamay ng ating Panginoon, yung protection, yung guidance, yung blessing, mahihiwalay din. Because the topic last Sunday, abiding, the secret to bearing fruit is abiding. Pag hiwalay tayo sa true vine, we can do nothing without Jesus. Amen? Yung dating passionate ka sa ministry, nagiging passive, nagiging matamlay ka na. Ang dating umiiyak dito sa altar call, ikaw lagi ang nakikita, minsan nandun ka na lang lagi sa likod. Hello? Anong nangyayari? Are we protecting our spiritual ground? Nung una, humihingi ka ng blessing sa Panginoon, lahat ng santo, tatawagin mo para lang masagot yung panalangin mo. Pero ngayon, nung sinagot na ng Diyos, hallelujah, ni hindi na makita ang anino mo sa simbahan, ni hindi na makita ang iyong presensya sa simbahan. Anong pagkukulang, ano ang pagkakamali mo? At ganun din po ang nangyari sa Nation of Israel Church. Ibinigay niya po ang lupang pangako sa bayan ng ating Panginoon. Ibinigay niya po ang mga tagumpay, mga sunod-sunod na victories. At pinatigil, alam niyo ba, may isang kwento sa Bible sa panahon ni Joshua na pinatigil ang Panginoon ng araw at buwan. Ano nangyari yun? Joshua said, "Sun, stand still! Moon, stop!" Tumigil po. Dahil po yan sa gera nila, bayan ng ating Panginoon kontra laban sa mga Amorites, mga Amoreo, mga kapatid. Gumuho ang pader ng Jericho at nakonquer po nila ang city of Ai. Ano yung Ai? Yung A tsaka I. Hindi po artificial intelligence, ha? I, A tsaka I.
City of Ai. Na-conquer po nila Joshua yon, mga kapatid, at pinalayas ng Diyos ang maraming kaaway. Pero po bago mamatay si Joshua, nagbigay po siya ng mga babala. Everybody say babala. Asawa ni? Ang pangit ang joke ko, mga kapatid. Minsan may mga joke ako na hindi Habay. pero napatawa ko naman ang ilan sa inyo. So nagbigay po ng babala si Joshua bago po siya mamatay, na hindi lang po sapat na makamtan o makuha nila ang lupang pangako, na dapat kinakailangan din panadilang bantayan ang promised land. Dahil may mga devourer na mga tao sa paligid nila, mga kalaban, na anytime by any chance, pwede silang lusubin, pwede silang atakihin. Hindi lang rin sapat, church tayo, na meron tayong relasyon sa Panginoon. Makinig kayo. Kailangan mo rin palang protektahan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi lang sapat ngayon, mga kapatid, na napapakinggan nyo po ito, ang mga salita ng Diyos ngayon. Kailangan mo pong ingatan ang spiritual ground mo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Believe me or not, church, hindi po umaatake ang dyablo sa panahon na prayerful ka. Hindi umaatake ang dyablo sa panahon na kakatapos mo lang mag-fasting kahapon. Hindi po umaatake ang dyablo, mga kapatid, kung ikaw ay malakas. Umaatake po yan sa panahon na ikaw ay laylo. Umaatake po yan sa panahon na ina-isolate mo ang sarili mo. Umaatake po ang dyablo sa panahon na mag-isa ka sa kwarto mo at madalim, young people. Umaatake yan, young people, sinasabi ko sa inyo. Umaatake yan sa panahon, hallelujah, na mag-isa ka, yung wala kang prayer time, wala kang reading ng Bible. Diyan po madalakas ang dyablo. Minsan, hindi mo namamalayan, 2 oras ka nang nag-i-scroll sa Facebook mo. Yung prayer time mo, 2 minuto. Hindi ka pa tumatagal ng 3 minuto sa panalangin mo, tinatamad ka na. Hello? 3 oras ka nang nanonood ng series ng Netflix. 4 na oras ka nang tinatapos yung 10 episode ng mga Korean novela. No. Pero 10 minutong luhod, hindi mo magawa? Nakakahiya. Sabi mo sa katabi mo, nakakahiya. 4 na oras. Tatapusin mo talaga isang buong gabi? Hindi ba pwedeng kinabukasan? One episode a day lang? Hindi yung 11 episode, tatapusin mo talaga isang araw? Luha na yung mata mo. Namumula na yung mata mo, kakapanood yan. Itigil mo naman yan. Kayo nga rin, mga magulang, ha? Huwag kayong offend, ha? Yung mga magulang din, na addict na rin mag-cellphone. Oh. Sabihin nyo nga, young people, come on, pastor! May mga magulang din na nag-a-addict na rin sa cellphone. Nung nalaman na galing pala mag-cellphone, ganito pala to, anak. Galing mo naman, anak. Pero nung alam na ng magulang yun, tingnan nyo, nagsusort-sort na rin anak mo. Nak, paano ba mag-send ng Gcash na? Paano ba mag-apply dito, nak? Paano ba mag-spay dito, anak? Ngayon, ang dami nyo na rin alam. Mag-ingat kayo, mga magulang, baka kayo rin. Turo kayo ng turo sa mga anak nyo, baka kayo rin. Oh. Yung mga ilan sa inyo, nung natutunan lang mag-cellphone, napahuwa nga ng salamin ko, anak, ang labo eh. Oh. Walang exemption dito. Kahit senior citizen. Oh. Natututunan na mag-cellphone. Dati, nagulat, di ba kayo nagtaka mga young people? Yung nanay mo nung unang natutong mag-cellphone, parang ikaw na rin siya. Marunong na mag-swipe.
Marunong na mag-send ng GCash, bank to bank. Marunong na mag-SPay, mag-order. Marunong na nga mag-last mall yung nanay mo, yung tatay mo. Oh. Diba? Oh. Nice, Nanay Auring. Sorry na yan. So, acceptable reason naman yung mga matatanda talaga na hindi marunong. Alam nyo, sa meeting ng mga pastor, General Conference, tinuturuan na po kaya mga pastor na mag-digital voting na kami. Hindi marunong yung iba. Oh, yung mga katabi ko from Agusan del Sur, katabi ko 3. Hindi po kami, wala po kaming cellphone eh. Oh, para wala kayong takas, hiramin nyo po itong cellphone po, bumoto po kayo. Nasa pag-aaral na lang din yan. Diba? Alam nyo mga kapatid, yung mga kabataan ngayon, madali na nga makagawa ng thesis eh. Sa GPT mo na lang, bibigyan ka na ng buong kasagutan, bibigyan ka na ng buong thesis. Pero may mga young people, hindi pa rin makapasa-pasa. Ano nangyari? 6 na taon na sa kolehiyo, hindi pa rin graduate. Oh. Tanungin nyo, nag-aaral pa ba kayo? Oh. Madali na lang gumawa. Wala na kayong takas mga young people. Sasabihin group project sa bahay ng classmate. Tatma balak. May internet kayo sa bahay. Ang lakas-lakas ng internet nyo. Doon talaga kayo mag-i-internet sa bahay ng classmate mo. Oh. Sino niloko mo? Kaya ika nga eh. Papunta pa lang kayo. Oh. Lagi palusot ng mga anak. Hindi naman tayo nagkasalubong pa nung pabalik ka niyo. O talaga. Kaya, mag-ingat! Sabi ni Pablo sa church, that no advantage may be gained over us by Satan. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, the Bible says, for we are not ignorant of his devices. Hindi tayo ignorante sa mga schemes, sa mga devices ng diablo. Wala pong iba pong taktika ang diablo, deception lang. Binabago niya lang ng sweet, binabago niya lang ng taste, binabago niya lang ng kulay, pero ang iisa lang po ang kahulugan niyan. Deception, panlilin lang din po. Dati natutokso ka sa ganito, ngayon hindi na. Mag-o-offer na naman ng diablo na ganito, dito ka matitempt. Binabago lang ng diablo ang itsura at forma niyan, pero ang pinaka-outcome niyan, deception pa rin. Amen. Everybody say amen. Amen. Lahat ng inaantok, magsabing hallelujah. Joshua knew something. Mas maraming tao ang nawawala ng blessing dahil sa kapabayaan kaysa sa kakulangan ng pagkakataon. In a story sa ating binasa Joshua chapter 23, it records the final message of Joshua before his death. Matanda na po si Joshua, and probably ito pong Joshua chapter 23. Tansya ko lang ito, hindi ko na binasa sa mga commentaries. Ang edad ni Joshua dito ay nasa 100 mahigit na. Kasi sa Joshua chapter 24, ang edad niya ay namatay siya ay 110 years old. Siguro mga nasa 103, 107 na si Joshua dito mga kapatid. Hanggang sa kanyang huling hininga, nag-serve po siya ng matapat sa ating Panginoon. So 110 years old pong namatay si Joshua. Kumbaga itong Joshua chapter 23 pala mga kapatid, farewell niya pong mensahe po ito sa bayan ng ating Panginoon. Di ba si Moses din, ganoon din, nung nag-final message siya sa nation of Israel sa Deuteronomy chapter 34. Kasi itong panahon naman ni Joshua, nakikita na po ni Joshua na umuusbong na po yung bagong henerasyon, yung bagong lahi, yung bagong lipi ng mga bagong ipinapanganak ng mga Israelites. Hallelujah. Ika nga possible na. Kumbaga ang mga victories po na-acquire ni Joshua, there are so many battles, won the fight. The land had been divided. The promised land or the promise of God were being fulfilled. The destruction o yung pagguho ng walls of Jericho, victory rin yun mga kapatid. Nakita rin ni Joshua yung pagtawid nila sa Jordan River.
possessing the land of promise, victory over 31 kings, northern part and southern part ng Canaan. Na-conquer po lahat ni Joshua yon. Wow. And everything seemed peaceful. Ika nga. Kumbaga, his greatest conquest was remaining faithful to God for an entire lifetime. Si Joshua po kasi yung karakter sa Bible nung nakakilala sa Diyos, hindi na po na backslide. Nung nasaksihan niya po yung mga milagro during the time na si Moses, palaya na sila ng Egypt. Nakita po ni Joshua, mga kapatid, kasama rin si Joshua sa wilderness. At nung nakita niya po ang mga laksa-laksa, mga biyaya ng Panginoon, yung mga mana na nahulog sa langit, yung paghati sa Red Sea, yung ano pa, yung pillars of cloud and pillars of fire, by night and day, nakita po ni Joshua yun. Kaya hanggang sa huling hininga ni Joshua, 110 years old, nag-serve siya sa Panginoon at hindi na backslide. Ganyan ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Konting tisod lang, nababackslide kagad kayo. Konting mga masasakit na pangangaral lang dito sa pulpito, buhay-bitaw na kagad tayo, lumuluwag na kagad yung lubid natin. Nagluluwag na kagad tayo ng sinturon natin. Bakit? Anong problema? Nasasaktan ka? Maganda nga yun, yung nasasaktan tayo sa salita ng Panginoon para matuwid yung mga pagkakamali natin. Sino ba gusto nyo magsaway sa inyo? Sino ba gusto nyo magpaalala sa inyo? Yung mga preacher sa TikTok, hindi kayo mahal doon. Si Pastor Judah, mahal kayo. Wala nang iba. Bakit? Patay na si Pastor Joshua Oh, ako na ang bago. Tandaan nyo, wala pong pastor na gusto kayo mapahamak. Ayaw rin po ng pastor. Alam nyo mga kapatid, bago po ma-release ko si Pastor William, ayoko po para sa alak-alaman ng argaw. Nung kinausap ko si Pastor John Pablo, mga kapatid, ang sabi sa akin ni Pastor, parang ayaw ko po. Leader ko po ito Nagtuturo po ito ng Sunday School sa akin. Parang mapilayan ako ng kaunti. Bahagya. Pastor, wala naman po. Pastor Judah, gusto ko ipaintindi sa'yo na walang pastor na gusto mo'y mawala rin, umalis. Pero kung kalooban ng Panginoon, let go. Bakit? Ipapalit naman ng ating Panginoon na. Mga young people, baka isa sa inyo magpasto. Baka isa sa inyo mag-Bible school. Diba? Baguhin ng Panginoon. Mas magkaroon ng malalim na encounter sa Diyos. Diba? I-promote ko sa inyo mga kapatid, ang section po natin ay magkaroon muli ng STP Yung, anong ibig sabihin ng STP? Ano na? Sectional Training Program. Mura lang siya mga kapatid. 2 hours lang po siya per night. 7 to 9 p.m. ata yung schedule. At mura lang mga kapatid. Magpapaaral tayo ngayong church, itong church na ito. Magpapaaral tayo mga young people. Para naman may alam kayo sa Bible. Hindi yung puro alam nyo, Roblox. Para may alam kayo sa Bible mga kapatid. Para nagsisik kayo ng salita ng Panginoon. Kasi kahapon sa Friday, nung Thursday, nasa Bible School ako. Ang tuition ngayon sa Bible School sa Acts, 40,000. Hindi pa sure na magpapastor yun pag pinag-graduate mo. Si Erica, galo ng Bible School. Diba? Marami tayo na pagtapos dito ng Bible School. Wala naging outcome. Kaya magpaaral tayo ng sectional training program. Huwag parehas lang din naman sa ating equip yun, pero mas magkaroon, may mga dekalibre tayo ng mga teacher at guro na magtuturo. Sino gusto enroll? Sasagutin ko tuition. Mag-aaralin ko kayo. Walang baon yun, online lang po. Baon. Sabi ni Jeff, kano kaya allowance ko kaya pastor? Wala po, online lang po yung wifi lang ang kailangan, yung data lang. Para kayo mga kapatid, mura lang yung tuition doon. Magpaaral tayo. Baka kasi Sunday somehow may tawagin ng Panginoon dito, ma-deploy natin. Magpastor, mag-produce tayo.
ng marami mga teachers, hindi man magpastor, pero may train tayo na maging teacher. Someday, somehow, yung mga teacher natin sa Sunday school, papalitan nyo sila. Mawawala yan sila. Tatanda yan sila. Tayo ang papalit. Payag ba kayo nun? Na tumatanda kayo, mga kapatid, na wala kayong ministry sa church? Magkaroon tayo ng ministry, mga young people, ha? Hindi yung papogi lang, paganda lang. Yung magaling lang tayo sa cellphone. Ayaw ng Panginoon yan. Hindi ka magaling sa Word of God, pero magaling ka manligaw sa cellphone. Wala kang alam sa salita ng Panginoon. 12 apostles, hindi mo kabisado. Hindi mo kabisado, Acts 2:38. Pero yung pattern ng panliligaw mo, susungkitin ko lahat. Aabutin ko ang lahat ng bituin. Ganyan yung mga linyahan dati ng mga panahon nyo, sir. Hindi na uso ngayon yan. Dati, nag-iigib pa, nagsisibak pa ng kahoy. Para lang hindi nga dati nililigawan yung diretso sa anak, sa magulang muna eh. Pero ngayon, yung mga young people, wala nang papaalam sa magulang. Hindi na magpapaalam si Pasko naman. Tayo magpaalam kay Pasko, inihim na lang natin ito. Di ba? Akyat ka hagad ng ligaw. Di ka nagpapaalam sa magulang na nililigawan mo. Nung nabisto, nagturo-turo ka na kung sino may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, brad. Ayos ba tayo dyan, mga chong? Wala. Yung mga palihim ata dito nanliligaw. Kaya magalala, malalaman ko rin yan. Okay. Balik tayo. Sa panahon po ng kapayapaan, nagiging mapanganib po ang buhay espiritual. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nagbibigay po ng babala si Joshua. Yung 1, 2, 3, 4, pakilabas nga, Franz. Una, saan? Sa verse 8, ang mensahe po o word ni Joshua na mananatili kayong matapat at nakakapit sa Panginoon, cleave unto God. Pangalawa, ang Diyos ang dahilan kung bakit sila nananalo sa kanilang mga laban. Pangatlo, mag-ingat na huwag mahalin o sundin ang mga paganong bansa sa paligid nila. Warn ni Joshua yan, ha? Kasi malapit na siya mamatay eh. Pangapat, kapag tinalikuran nila ang Diyos, mawawala ang kanyang protection at pagpapala. Ganon din sa atin. Subukan mong putulin ang connection mo sa True Vine. Wala kang magagawa. Patay ang buhay natin. Malayo tayo sa piling ng Panginoon pag wala ang kanyang presensya. Yan lang naman ang nagsusustain sa atin eh. Yung nakakonekta tayo, mga kapatid, sa pinakaugat ng ating Panginoon. Kaya tayo rin, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga panahon na magagaan na ang buhay. Kampante at hayahay na, relax na ang buhay. Discern it, pray for it. And ask God, Lord, nasa right track mo pa ba ako? Tanungin mo ang sarili mo, kapatid, kung pakiramdam mong gumaganda na ang buhay mo. Tandaan nyo, sa mga panahon na magaan na ang buhay, nakakakilabot yan. Yun bang nakaka-acquire ka ng mga something? Tandaan nyo, baka hindi mo alam, iba na ang nagpapala sa'yo, diablo na ang nagpapala sa'yo. At hindi na galing yan sa Panginoon. That is a dangerous thing. Kasi po, natural sa tao na kapag may problema, lumalapit tayo sa Panginoon, di ba? Kapag may mga suliranin o krisis sa buhay, nagpipray tayo. Kapag may karamdaman, nagpa-fasting tayo. Pero kapag komportable na po ang buhay, doon tayo nagiging kampante. And Joshua warned them, hold fast to the Lord your God. Huwag ninyong hayaang makapasok muli ang mga natitirang bansa sa inyong kapaligiran. Huwag kayong makihalubilo sa kanilang mga Diyos. Huwag ninyong hayaang maimpluwensyahan nila kayo. Because if you stop guarding your ground, what remains of the enemy today can become your master tomorrow. Dito sa ating binasa, mga kapatid, hindi na po pinag-uusapan dito sa Joshua chapter 3 yung digmaan, gera, pader,
labanan, hindi na po pinag-uusapan dyan sa Joshua chapter 23. Alam mo kung anong pinag-uusapan na dyan? Katapatan na sa Panginoon. Kumbaga, sinabi ni Joshua, sige, subukan niyong humiwalay sa Panginoon. Sige, subukan niyong sumamba sa kanila mga Diyos-Diyos na ginawa. Aalisin ng Diyos ang proteksyon. Aalisin ng Diyos ang guidance. Aalisin ng Diyos ang provision. Kahit tayo rin naman mga kapatid, di ba? Subukan mong pakunti-kunti maglaylo sa gawain ng Panginoon. Subukan mong maglaylo. Subukan mong wag nang magsimba for a month, for a year, for how many months. Sa tingin mo, poproteksyonan at aalagaan ka ng Panginoon. Maraming magbenepisyo ka sa mga magulang o sa mga sa anak mo na naglilingkod pa rin sa Panginoon, pero the protection, mga kapatid, cut off na yan. Kaya I encourage every one of you, magpakatapat tayo sa ating Panginoon. Kalabitin mo ang iyong katabi at sabihin mong magpakatapat ka sa Panginoon. Lakasan mo, magpakatapat ka sa Panginoon. Number 1, every blessing must be guarded. Maraming Kristiyano ang gusto mang tumanggap ng mga blessing pero kakaunti ang gustong magbantay. Yes, you can pray for peace, but if you don't guard your mind, you can lose that peace. You can pray for a strong marriage, but if you don't protect your relationship, the enemy can destroy it. You can pray for spiritual growth. Hallelujah. But if you stop feeding your spirit, you will become weak. Dahil lang totoo mga kapatid, the promised land sa panahon nila, it is a gift from God. But it still need to protect. Ganito rin sa atin. Halintulad natin sa atin. Ang kaligtasan po ay libre nating natanggap. Pero ang spiritual maturity, binabantayan po. Hindi porket bautismado ka na, immune ka na sa tukso ng kaaway. Marami nga mga pastor na nahulog sa temptation. Lingkod na ng Panginoon yun, ha? Oh. Hindi porket Holy Ghost filled ka pa, walang sinasanto ang diablo. Kahit pa sabihin mong malakas ka, fasting full ako. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Mag-ingat ka sa sinasabing binabanggit mo. Palabas ako ng Bible, Pastor. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not. He maketh me to lie down green. He restored my soul. Umiiyak ka pa habang kinukot mo yung Psalms 23. Ingat ka, baka bukas tukso ka na. Kahit nga yung pinaka-upright and perfect man sa Bible, righteous man, Job. Kaya lang naman naglilingkod sa iyan, Lord, kasi may mga blessing. Subukan natin tanggalin. Share ko ito kahapon sa funeral service. Si Job, he remained faithful kahit na inurse na siya ng asawa niya, namatay ang lahat ng kanyang 10 anak, kahit lahat ng kanyang mga alagang hayop ay nawala, pati ang kanyang bahay nawala. He still remained faithful. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon maabutan sa atin eh. Yung matapat tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Malakas po ng malakpak sa Panginoon. The enemy may not be able to steal your salvation, but he will try to steal your joy. Hindi niya maago yung kaligtasan na nabigay sa atin ng Panginoon kasi libre nating natanggap. Pwede pong tanggap. Kunin ng diablo yung ating joy, yung ating peace, yung ating effectiveness, yung ating mga testimony. Pwede pong alisin o kunin ng diablo yan. 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary is like a roaring lion, walketh about and seeking whom he may devour. Be vigilant. Maging mapagmatsyag. Magbantay kayo. Kasi ang kalaban natin ay parang leon na umuungal. Umuungol. Naglalakad. Umiikot sa atin.
At naghihintay na pwedeng masilaw tayo. Masila tayo sa pagkakasala. Alam niyo bang binabantayan kayo ng dyablo bawat ginagawa at kinikilos nyo? Be vigilant, church. Hindi sinabi ng Bible na matakot tayo. Ang sabi niya, maging alerto kayo. Because what is valuable attracts attacks. Kung walang halaga ang spiritual life mo, hindi ka guguluhin ng kaaway. Pero dahil ikaw ay faithful, ikaw ay fastingful, ikaw ay faithful giver sa church, gagawin lahat ng dyablo, mabackslide ka lang, kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa spiritual life natin. Nakakala mong nakatuyo ka, baka buwal ka na sa harapan ng ating Panginoon. Tayo kaya ang target ng kaaway. Yung mga tao sa sanlibutan, wala nang pakialam ang dyablo yan, sa kanya na yan. Pero ikaw, Jezreel, anak ka ng Diyos, gwapo ka. Target ka ni Satanas. Di ba? Yes. Yung mga ganyang gwapo, kahinaan yan. Alam ko na. Kayo rin, mga babae, mag-ingat kayo. Baka may asawa na kayo, naghahanap pa kayo ng pogi. Oh. Makontento na kayo sa asawa na binigay ng Panginoon sa inyo. Kaya naman mga young people, huwag pa-iba-iba ng nililigawan. Huwag pa-iba-iba ng pinopormahan. Iisa lang. Diba? Kasi kung walang halaga ang spiritual life natin, would you think guguluhin tayo ng dyablo? Hindi. Pero dahil ang buhay mo ay may halaga sa harapan ng Panginoon, guguluhin ka niya araw-araw na matempt ka na. Huwag mo ibigay yung tithes mo kasi hindi pa ka kailangan. May anak ka eh. Bitete pa ng gamit. Pabili kayo ngayon, ibayarin ngayon. Next na lang. Hanggang sa next, bulungan ka ulit ng dyablo. Hindi kasi may excuse na naman tayo. Tao ka, mahina ka. Alam ng dyablo, no? Talagang convincing rin eh. Mahina ka. Mag-repent ka na lang. Magsisikat ka na. Aminin mo na, nagalaw mo. Hindi, di ba? Ganyan ang pakunti. Iniiba lang ng dyablo, pero ang bagsak, deception pa rin. Panlilin lang pa rin ang kaaway. But because your life matters to God, the enemy wants access. Yan ang dahilan ng dyablo. Gusto kanyang mabackslide. Alam niyo ba? Gusto ng dyablo na palagi kang late sa church. Makinig kayo, totoo to ha. Kaya yung mga palate-late dyan, bago na kayo. Kasi gusto ng dyablo yan, yung palaging late tayo sa church. Yung darating tayo, nagdi-divine service na dito. Come on, say it. Oh. Tapos kung pagpasok mo sa church, kung makatingin ka pa, sa iyo puwan namin. Magalit ka pa sa lahat ng usher? Kapal naman ang mukha mo? Yan ang gusto ng dyablo. Diyan na mamagnify ang... Come on! Bring it on! Late! Bring a late! Gusto ng dyablo na imbis makinig ka, matulog ka ngayon. May natutulog ba dito ngayon? Pagdating kasi sa pader na yan dyan, madaming natutulog na dyan eh. Mga nasa sulok-sulok dyan, mga pasimpleng kumakain dyan habang nagpipreach si pastor. Bago na kayo, malapit na si Jesus. Imbes na nakikinig ka, kumakain ka ng Angel's Burger. Bango, mahalimuyak sa amoy, iniinit mo pa yung katabi mo. Bago na kayo! Ba? Gusto nga ng dyablo pag may outdoor activity, ang aga mo. Aga ka, yes! Pag yung mga midweek, na-absent mo na lang. Umulan lang ng konti, tanong mo agad si Pastor Chat mo, tuloy ba gawain? Natural! Ano naman yan? Pasensya na kayo, ako po yung klaseng pastor. Simpleng ulan lang, hindi nagka-cancel. May mga pastor kayang ganyan. Kunting ambon lang, hindi na kagad tuloy ang gawain. Mga kapatid, live na lang tayo para convenient. Kunting ulan lang, tanong mo kagad, Sir Jack, tuloy bang gawain?
Ang bata ka dyan. Kunting ampon lang, tinatanong mo kagad. Magpayong ka! Oh. Gusto may tao ba sa church? Natural, may tao lagi dito, may worker dito eh. Alam niyo mga kapatid, dyan po kasi namamagnify ang diablo eh. Yung mga padalasang ginagawa natin, alam mo tawag dyan? Sinasaway ko kayo mga kapatid ha. It sounds like funny, pero totoo ito. Pagsaway ito, dinadaan ko lang sa joke. Pero makinig kayo. Yung mga ganitong paalala sa atin, small compromise yun eh. Kino-compromise mo na yung oras ng devotion mo. Kaya minsan, ang ganda ng devotion kanina, pero hindi mo na itanan. Sayang! Oh, imbes na may blessing ka natanggap sa devotion, wala. Mga tinik-tinik at buto-buto na lang sa'yo. Imbes kompleto ang Sunday mo, pagising mo ng umaga, pagising mo tatay, gising mo. Tulog pa yung mga anak mo, no? Agoy. Si Anya nga kanina, mga kapatid, pagising namin ni Ryan, tulog pa. Gusto ko na sana paluin eh, bata pa pa. Duro mo, binibisa ni Starenalin. Tulog mga kapatid. Para pagising niya, simba na agad. Sinusutan na agad ng diaper, sinusutan na agad ng palda mga kapatid. Hindi niya namamalayan, tinitiritas na yung buhok mga kapatid, tulog pa siya. Pagising niya, simba na agad. Kaya nagulat siya. Parang simba na agad. Hindi niya alam, nakabihis na siya. Kaya yung mga young people dyan at tanghali gumising pag Sunday, buhusan nyo ng arinola, mga magulang. Kaya alam nyo, yan ang panakot sa amin ni Pastor Joshua dati. Hindi kayo mabangon? Asan yung arinola? Puno ng ihi yun, mga kapatid. Bangon ka talaga. Musikan ka ba naman ng mapanghit? Ay, kang mata ka, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng pasaway, sabing praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, dahil kung wala po kasing destinasyon ng buhay natin, hindi po kasi sasayangin ng diablo yung oras niya sa'yo. Alam niya kasing may mapapala siya sa'yo. Pero kung wala siya mapapala sa'yo, hindi ka gagalawin ng kaaway. Lagi mong i-proclaim sa buhay ng kapatid na this temple is a body. This body is a temple of Christ. Ang buhay ko, ang ministry ko, Lord, sa'yo ito, Panginoon. Pagising nyo ba sa umaga, nagpipray pa ba kayo? Baka una yung, cellphone ka agad. Automatic yan eh. Sino dito, hindi mapakali kapag hindi ka agad mahanap yung cellphone. Nasa ilalim lang naman ang unan mo. Oh. Pero yung Bible mo, iniiwan mo tuwing linggo. Nakakahiya. Pero dahil anak tayo ng Diyos, gagawin lahat ni Satanas, maimpyerno lang tayo. Tandaan nyo, he's running out of time. Kasi malapit na. Alam ni Satanas yan. Dapat alam mo rin. Alam nga ni Satanas na malapit na ang oras niya. Malapit nang itapon siya sa impyerno kasama ang mga hindi naglingkod ng matapat. Kaya ikaw, bantay-bantay ka spiritual. Walang sinasanto ang diablo, matagal ka man o bago sa paglilingkod. Lahat tayo dito accessible, matukso pa rin. Kaya mag-pray ka. Pray for discernment. Pray for it. Ask God, Lord, nasa right track mo pa ba ako? O wala na? Kaya yung kanta, di ba na maganda? Binabago niya ako, binabago niya ako, buwan-buwan. Wala naman ganun buwan-buwan, di ba? Araw-araw tayo binabago ng Diyos. Bakit, di ba, Brother Randy? Binabago niya ako, buwan-buwan. Kanta ng tatay yan dito eh. Sa August 31, kakanta mga tatay, mga kapatid. Distrito na yung mga talento natin. I-request ko nga doon, Brother Jeff Argao ang magsulit. Tingnan natin kung uubra doon. Tapos yung backup natin, Brother Arby. Pero yung mic walang tunog. Naka-off doon sa mixer.
Galing ang kanta-kanta mo, feel na feel mo, pero wala pa. Hallelujah. I am proud mga kapatid kasi last meeting na-announce doon, district mga kapatid, nakapasok tayo sa men's portion for Christ. Yung giving ng mga tatay, bumubulwak mga kapatid. Nananiwala ba kayo na papatutublihin pa ng Panginoon yan, mga tatay? Oo. Hindi lang kasi ako nabunod doon, mabigyan sana tayo 100,000 eh. Brother Arvin na lang ang mamibigay sa atin. Tuloy tayo mga kapatid. Oh, hallelujah. Number 2. Hanggang number 11 pa naman to. Small compromises create big destruction. Hindi po buwagsak ang bayan ng Panginoon sa isang gabi. Unti-unti po yan, little by little, step by step. Compromise by compromise. At ganyan din po ang strategy ng kaaway mga kapatid. Hindi niya kagad tayo dadalahin sa malaking kasalanan. Magsisimula yan sa mga maliliit na bagay. Skip prayer today. Ignore conviction. Watch things you shouldn't watch. Iniinom ang dapat bawal inumin. Ine-entertain yung thoughts you shouldn't entertain. Then eventually those small openings becomes large doors. And the devil does not need a huge entrance. Maliit nga lang na crack eh. Enough na yan para patumbahin ka. Ang barko, hindi yan lumulubog sa tubig na nasa paligid niya. Lumulubog po yan kapag nakapasok ang tubig sa loob. Magtaka ka, ang laki ng barko, ang bigat ng mga cruise ship, di ba? Pero hindi lumulubog, Jess. Hindi yan lumulubog sa karagatan na nasa kanyang kapaligiran. Lumulubog yan kapag may mga maliit na pumasok na tubig at hindi naagapan. Lulubog yan kahit malaki pa yan. Marami pong Kristiyano ang hindi nasisira dahil sa mundo sa paligid natin. Nasisira po sila dahil sa mundo na pinapasok po nila sa puso. That is why spiritual ground must be protected, church. Pag mali ang barkada mo, pag mali ang boses na pinapakinggan mo, pag mali ang sinusundan mo, I tell you young people, mapapahamak ka. Pag hindi ka nakikinig sa pastor mo, pag hindi ka nakikinig sa mga magulang, godly wisdom ng mga magulang mo, godly wisdom, advices ng mga pastor mo, ng leaders mo sa church, at pinapanigan mo yung mga advice ng barkada mo, maglayas ka na sa bahay niyo. Yan namang pinapakain dyan, di ka mahal ng nanay mo. Biro lang nila yun ng mga barkada mo. Pero minsan tinototoo ng mga young people. Kaya ang ending, napapahamak tayo. Everybody shout, clap your hands. Clap your hands. Number 3, the enemy always fights for access. Satan knows he cannot replace God, but he can compete for your attention. Alam niya na hindi niya kayang kunin lahat. Kahit bahagi lang, kahit kaunting space lang, kahit kaunting compromise lang, kahit kaunting distraction lang. Because whenever gain access, eventually gains influence. Napansin mo ba, kapatid? Bihira tayo magising ng isang araw at sabihin na ayoko na sa Panginoon. Bihirang-bihira natin makarinig sa isang Kristiyano niyan. Hindi ganon. Mas madalas ang nasasabi ng tao na unti-unti nang tumitigil ang prayer life. Mas madaling mapansin ito eh. Yung unti-unti nag-disconnect ka na sa fellowship. Unti-unti nilalayuan mo na ang Panginoon. Unti-unti mo nang nilalayuan ang mga kapatiran. Nagiging busy ka na, nagiging cold ka na. And one day you realize, nandito pala ako. Spiritually drift rarely happens suddenly, and it happens gradually. That is why Joshua warned them before disaster happened. Wisdom protects before damage occurs. Kasi dumating po sa panahon ng mga hukom, na meron pong henerasyon na umusbong na hindi na po nila kilala ang Panginoon. Yan yung paalala ni Joshua na Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord.
Thou shalt love the Lord your God with all of your heart, your soul, mind, might, with all your strength. At ikintal nyo sa kanilang noo, isulat nyo sa labas ng bahay nyo, isulat ninyo lahat, ilagay nyo, isubmit nyo sa kanilang wrist, na yung pinaglilingkuran nating Diyos ay iisa lamang. Pero as generation comes, century comes, ilang siglo nang dumaan, lumipas, merong umusbong na henerasyon na hindi na nila kilala ang mga milagro at ang Panginoon. At ang nakakatakot yun. Yung tayo ba, ilang beses yun na narinig sa akin ito mga kapatid. Yung tayo bang mga magulang, wala tayong legacy na maiwan sa ating mga anak. Nakakatakot yun. Sabi nga ng isang preacher, message niya, title ng kanyang preaching, Passing the Baton. Ipasa natin yung baton natin. Yung baton na, anak, ito, wala man kaming may pamana sa'yo na kayamanan. Pero yung kayamanan na pwede mong ma-inherit pagdating ng ating Panginoon, ito lang ang pwede naming maibigay sa'yo ng nanay. Yung paglilingkod namin sa Panginoon. Come on, mga magulang. Ipasa natin yung legacy natin sa ating mga anak. Bantayan natin sila. Ako, proud ako mga kapatid mula sa pinaka-lolo ko, mga tita ko, nanay ko, naglingkod sa Panginoon. Lahat pa ng mga tita-tito ko, mga pastor na ko. Oh. Sumunod kami naman, nila Joash. Hindi lang magkakapares ng gwapo, pero at least napapatuloy kami. Talaga. Sumunod sila Anya na. Mga fourth generation na yun, mga bab. Salamat sa Panginoon yung legacy na ipapasa. Pasa natin. Hello? Pasa natin. Kung magkaanak kayo, makapagtapos sila ng pag-aaral, malayo man ang marating, huwag niyong kalimutang paalalahanan sila anak. Nang dahil yung meron ka ngayon, dahil sa Panginoon yan. Yes, Naging matapat ako sa pag-iikapo ko. Naging matapat ako kung hindi dahil sa paglilingkod namin ng magulang nyo, sa tulong at gabay ng Panginoon, nakapagtapos ba kayo? Iniahon tayo kami ng Panginoon sa hirap. Wala namang mga magulang magsasabi dito, anak. Lahat gusto natin, sinasabi natin sa mga anak natin, ayoko maranasan yung naranasan namin. Na maranasan mo. Gusto namin magandang buhay. Meron ba mga magulang dito, gusto magtulak ng bote, kariton, magbenta ng antay na remote? Anak nyo? Wala, di ba? Gusto nyo lahat makapagtapos ng pag-aaral kasi gusto natin magkaroon ng magandang buhay sila. Meron ba dito gusto anak? Gusto ko anak, adik ka paglaki. Gusto ko maging congressman ka. Maging contractor ka anak. Nakawin mo ang kabangyaman ng ng bansa. May ganun ba? Wala, di ba? Kasi nga dapat yung legacy natin, mga kapatid, ipasa natin sa kanila. Diba? Pass the baton. Anak, kumbaga ikaw, Arvin, Arjanson, sa'yo na to. Di ba, ayaw ko niya, ATM gusto ko. Diba? Bukod sa magandang lahi, anak, ang paglilingkod namin ng pananampalataya na may pasa namin. Yes. Sila dito yung mga second generation na naglingkod sa Panginoon. Diba? Ngayon yung mga anak natin, mga inborn mananampalataya na yun. Pero huwag kayo mag-alat, huwag kayo kampante. Hindi lahat ng inborn. Yan, minsan yan, mas madalas pa yan pa yung mga curious. May lasa ng emperani. Ano kayang feeling na bumubrocha ng babae? Diba? May mga sabi ko sa inyo ano kayang pakiramdam ng may kakbay kang chicks? May ka-holding hands ka sa labas, yung nawawagay-wagay mo yung kamay mo sa baba. Na hindi ka takot na makita ka ni pastor. Nawawagay-way mo yung holding hands yun ng girlfriend mo. Sana, proud ka pa. Pasa natin sa kanila ng maayos. Ito yung mga paalala sa ating mga magulang. Wala man tayong may pamana na maraming kayamanan sa kanila, pero yung paglilingkod natin sa ating Panginoon.
Alagaan natin, cultivate it, protect our spiritual ground. Yung pinaka-base natin, protektahan natin. That is why God reminded us that we should recall our first love to Him. Nung una tayong umibig sa Panginoon, mga kapatid, masigasig tayo, di ba? Lahat ginagawa natin sa Panginoon, sold out tayo sa gawain ng Diyos. Lahat ng gawain natin, Pastor, may gawain pa ba? Sige na, ibigay mo, Pastor. Normal yun na minsan matamlay. Normal. Kasi kung hindi ka nakaramdam ng yan, parang hindi ka tao eh. Tao tayo eh. Ako nakakaramdam din ako ng panghihina. May mga time nga na parang ayoko mangaral eh. May mga time na parang ayoko magsalita. Pero I have to. Amen. May isang joke si Pastor Joshua noon eh. May isang pastor kumain sa restaurant. Sabi ng waiter, "Sir, order na po kayo." Sige, anong order pwede? Binigay na ng waiter. Kaya alam ng waiter, pastor siya. Sabi ng waiter. Tinignan siya ng waiter. Stop. Kumakain yung pastor. Pastor, wait lang. Nakalimutan mong manalangin. Diba? That is why we need to protect our spiritual ground. Yung mga simpleng bagay, mga kapatid, na habit. Bantayan natin, mga kapatid. Bantayan po natin. Mahirap. Pero mo, makalimutan mo, manalangin. Mabulunad ka sana. Ginagawa mo. Okay, number 4. Hanggang 11 talaga to eh. Stay close to God. And Joshua said, "But hold fast to the Lord your God." Yan po ang sikreto, mga kapatid. Dahil hindi po talento natin, ni posisyon natin, ni ang ating ministry o yung popularity natin sa mundong ito, yung closest natin sa ating Panginoon. Many people know church, but do they know God? Hello? Many know sermons, but do they know His voice? Many know ministry, but do they know ministry? The safest place is not a place without battles. The safest place is near God. Yung malapit tayo sa presensya ng Panginoon. Naintindihan ni David yan, naintindihan ni Moses yan, naintindihan po ni Pablo yan. Maging ang mga disipulo at alagad ng Panginoon, they understand this. Their strength did not come from themselves. It came from staying connected to God. John chapter 15 verse 5, yung ating text na nakaraan, "Abide in me, and I in you. Because the branches will never bear fruit kung hiwalay tayo sa ugat." Hindi sinabi ng Panginoon, "Visit me occasionally." Hindi sinabi ng Diyos na "Remember me once a week." Sinabi niya, mga kapatid, "Abide in me." Pag sinabing abide, to remain, to stay, to live connected, and because disconnected branches eventually die. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 5, what you cultivate will grow. Every heart is filled at may tumutubo dyan araw-araw, mga kapatid. If you plant worship, worship grows. If you plant prayer, prayer grows. If you plant faith, faith grows. If you plant resentment, resentment grows. Ano yung resentment? Sama ng loob. Pag nagtanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, aani ka rin ng sama ng loob. If you plant compromise, compromise grows. If you plant sin, sin grows. Pili lang kayo. Ano gusto nyo doon? And nobody accidentally becomes spiritual strong because growth is intentional. Yeah, that is why Joshua understood what he is about saying to the nation of Israel. The ground must be protected.
Because whatever remains in the ground eventually multiplies. Pag marunong kang magtanim ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Meron ba dito nagtanim ng bayabas? ng sanga ng bayabas o binhi ng kalabasa at umani ng talong? Wala, di ba? Pero ba dito nagtanim ng puno ng papaya? At yung puno ng papaya namunga ng mangga? Wala, di ba? Yes. Walang ganon. Dahil kung ano ang pinapayagan nyo o pinapayagan mo sa puso mo ngayon, iyon ang magiging bunga ng buhay mo bukas. Everybody say amen. Amen. Let me ask you some question, church. Ano po ang mga bagay na nakapasok sa spiritual ground mo ngayon? Meron bang relationship na hinihila ka palayo sa Diyos? Meron po bang habit na pakunti-kunting sumisira sa spiritual life mo? Because the enemy rarely announce his rival. Hindi po inaanons ng diablo ng kanyang kalaban na ikaw. Tahimik po yan. He sneaks in quietly. At habang tahimik siyang pumapasok, unti-unti niya na pong kinukuha ang teritoryo mo. Today, God is asking, church, what are you allowing to stay in your field? Because whatever or what stays eventually grows, and what grows eventually rules. May I have this a powerful line. What you fail to guard today may eventually rule you tomorrow. Right. Tandaan niyo yan. Conclusion na ako, mga kapatid. Mga kapatid, tayo po, bilang kagaya po ng nation of Israel, hindi lamang po tayo tinawag ng ating Panginoon para makonquer natin ang promised land. Tinawag din tayo ng Panginoon para bantayan po natin ito. Para alagaan at ingatan, mga kapatid. Dahil hindi lang po sapat ang magkaroon tayo ng pananampalataya. Bakuran din natin ang ating pananampalataya. Hindi po sapat na magkaroon lang tayo ng calling sa Panginoon. Bantayan din natin yung calling na yan. Baka yung calling na yan, sit-sit ang napakinggan mo sa iba. Bulong lang ng iba. Pero yung calling talaga, mga kapatid, alam, kayo ba, naranasan nyo ba yung totoong calling sa Panginoon? Na tinawag talaga kayo ng Panginoon. Kasi ako, naniniwala ko, ang totoong calling ng Panginoon, hindi mo na dapat ginagawa yung mga luma mong nagpagkatao noon. Totoong calling at binago ka talaga ng Diyos. Yan totoong calling, mga kapatid eh. Hindi sapat na magkaroon lang tayo ng sarili nating kapayapaan. Protect your peace. At hindi po sapat na magkaroon ng relasyon lang sa Panginoon. Let us protect our relationship to God. The enemy is patient. Tayo lang minsan ang walang pasensya. Minsan tayo, hindi tayo makapaghintay. Sa pila, sa kaya ng bus, nagiging impatient tayo. Tapos kaya matatapos yung preaching ni Pastor. The enemy is patient. But God has given us His Spirit, His Word, His presence, and His power. Kaya huwag tayong matulog spiritual, mga kapatid. Huwag tayong maging kampante. Huwag nating hayaang ang mga bagay na dapat pinalayas noon ay manatili pa rin sa atin ngayon. Pinalayas na ng Panginoon sa puso mo yung anger issue, yung bitterness sa puso mo ngayon. Hayaan mong papasukin muli ng Diyos yan at huwag mong hayaan na magkaroon ng puwang sa puso mo ang diablo. Kasi pag hinayaan mo ang diablo muli na naman, nandiyan ka na naman, pahihirapan ka na naman muli. Maghihirap ka na naman, mababaw na naman kayo sa utang, mawawalan ng kwenta ang buhay nyo. Bakit ba kayo ng gano'n? Pinaglalaruan ng diablo ang buhay nyo? Guard your mind, guard your heart, guard your family. Magulang, guard your family. Sa hierarchy, sa umbrella ng Panginoon, God, family. I mean, church, family. Sa bahay, Panginoon, tatay, asawa, mga anak. Mga magulang, huwag niyong hayaan na may overrule kayo ng mga magulang. May overrule kayo ng mga anak niyo.
Dapat kayo ang mag-lead. Especially yung tatay. Ikaw ang mag-lead sa pamilya mo. Dapat hindi yung parang palamya-lamya ka. Dapat marunong kang sawayin ang anak mo. Dapat marunong kang paalalahanan ng pamilya mo. Be a man! Be a man of word! Yung may integrity na pananalita. Yung walang labis, walang kulang, walang tinitilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo po. Ako po si Mike Enriquez, nagulat. Dapat ganyan tayo, mga magulang. Hindi yung dapat Arjemson. Arvin, mali yun. Arvin, Arjemson. Yun, ganun dapat. Hindi pwede yung Israel. Samuel, hindi pwede. Samuel, Israel dapat. Hindi pwedeng manguna-muna yung Shedrick bago ang Samuel. Mali yun. Sa hierarchy ng Panginoon God the Father, and the Son, the daughters. Ganun dapat. Hindi yung, ay ka ba, Brother Andy? Si Andre, tas Andy? Kalitit pa lang yan. Diba? Oh, hindi pwede yun. Mas lalo ako, hindi ako papayag kung si Anya tapos si Pastor Juna. Talagang makakatikim. Guard your calling. Guard your walk with God. At sa bawat araw, church, piliin po natin kumapit ng mahigpit sa ating Panginoon. Let us protect our spiritual ground. Because the greatest victories are not only won on battlefields, they are preserved by those who faithfully protect the ground God has already given them. Shall we all stand, church? Totoo po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Yes, you heard it right. Mga paalala sa atin ito that we should protect our calling. Guard our heart. Guard our mind. Guard your family. Mga kapatid, pwede ba magsama-sama ang bawat pamilya?